I would like to share to you today, gusto kong pamagatan ito ng medyo kakaiba. At ito yung ating pamagat, markado ka na. Sabi mo sa katabi mo, markado ka na. Markado ka na. Matindi. So if you have your Bible, please join me in the reading of the Word. Ephesians chapter 1, verse 7 hanggang 14. Basahin ko po sa ASND translation para mas madali siyang unawain na Tagalog. Verse 7, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. It was the blood of Jesus, the payment for our sins. So, hanggat walang dugo, walang kamatayan, walang katubusan. Ang ibig sabihin nito ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano. So, this has been a long plan, a secret plan of God. Sabi niya na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. At 2,000 years ago, ito po'y natupad na. Verse 10, pagdating ng itinakdang panahon at ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipapaisa ilalim sa kapangyarihan ni Kristo. So this phrase is a bit deep, ano? Pero ang ibig lang sabihin nito na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng authority ng ating Panginoon. Nasa ilalim ng kanyang salvation power. Right? Na ang bawat tao ay makamtan ang kaligtasan. Verse 11, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ayon, it was a careful plan, no? Ayon sa plano niya at kalooban. At ayon nga sa plano niya noon, panguna, pinili niya kami, mga Hudyo, para maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. So si Lord may favoritism. Ever since pinili ng Diyos ang Hebrew or ang Jewish community para maging Kanya. At, tingnan niyo to ha, maging Kanya sa anong paraan daw? Sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. By believing Jesus, by submitting our lives to Jesus Christ, no, sabi ni Pablo, no, na sila ay pinili sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Tingnan niyo ang verse 12, ang ganda. Ginawa niya ito para kaming mga naunang sumampalataya. So although chosen nation din sila, nag-take effect lang din ang kanilang pagiging pili. Okay? Nung sila'y sumampalataya kay Kristo. So dalawang bagay. Literally, pinili sila bilang bansa. Pero spiritually, nagiging pinili din sila sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Now, ito yung exciting part. Verse 13. Kung may mga Bible kayo, markahan niyo po yan. Amen? At sabihin mo sarili mo, itong verse na ito, markado ka. Amen. Kayo man, look at verse 10, ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. So walang pinagkaiba. Okay? We belong to Christ, na pabilang tayo dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Ganun din ang mga Israelites na pabilang din sila dahil sa Kanya, sa kanilang pananampalataya. So walang pinagkakaiba. Sa pagsampalataya ninyo, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. And then, sa pagsampalataya ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang Kanyang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo, ang banal na Espiritu, ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos, ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, pupurihin
siya. Ang ganda po ng passage po na ito. Gusto ko po kayo ibalik sa verse 13. Ang sabi ng verse 13, kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan. Pansinin niyo mabuti ha. Ano yung katotohanan na yan? Ang magandang balita kung papaano maligtas. Na meron po akong simpleng diagram dito para lang makita natin ang word for word na kaibahan. Makita natin dyan yung ang katotohanan. Marinig ang katotohanan. So the truth. Yung naririnig ninyo dito is ang katotohanan. At ang katotohanan na yan, lalong-lalo na yung nasa Bible, ay magandang balita. Amen? Yes. At ang magandang balita na yan ay patungkol sa kung paano maligtas. That's the good news. Alright? Now, ang tanong, bakit kinakailangan maligtas ang tao? Tanungin mo daw yung katabi mo, bakit kinakailangan maligtas ang tao? Pag tumingin sa kisame, malalim, iniisip. Alright? Pero pagka nilingon mo lang, bumungis-ngis na, mukhang hindi yata nag-iisip. Alright? Bakit kinakailangan maligtas ang tao? Let me give you three reasons why. Number one, pagkat ang lahat ay nagkasala. Nakakalungkot. Pero ang sabi ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kung naalala niyo po last Sunday, meron tayong pinanood na video dito, yung timbangan hindi sapat. Tinimbang ngunit kulang. Amen? Hindi sapat. Hindi tayo kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Lahat tayo makasalanan. At ang ating mabuting gawa ay hindi sapat para magbigay kaluguran sa Panginoon. That is why we need to be saved. Because we cannot save ourselves. Number two, sapagkat ang kasalanan ay may kabayaran. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo pala talagang maligtas. Kasi ang makasalanan yun eh. Ha? Mabait, pero makasalanan. Alam niyo ba yun? Ha? Marami sa ating mabuti, pero makasalanan. Sa dulo ng ating mga pangalan, nandun nakakamit yung apelyidong makasalanan. Kahit nga yung pangalan mo ay perfecto eh. Pero kung apelyido naman makasalanan, wala pa na. Amen? So kailangan natin maligtas dahil sa dahilan na ito. Ang ating kasalanan ay may kabayaran. Now, ang kabayaran na tinutukoy dito, hindi lamang po yung bayad na kuan, but ito po yung tinatawag na eternal death in hell. Habang buhay tayo sa impyerno at mawalay sa Diyos, wala nang chance na tayo ay maligtas pa. Ito po hindi patungkol sa yan dahil nakikitapid. Impyerno ba yan? Hindi dahil sa yan ay tumpo, yan ay bakla. May impyerno ba yan? Yan ay dahil lasing ko, yan ay dahil sa bungero, mga impyerno. Wala pong title para sa kasal. Lahat po. Hindi na issue dito, bakla yan, may impyerno yan, tulisan yan, wala. Ang issue dito, lahat tayo. Hindi na natin pag-usapan kung sinong maiimpyerno kasi lahat maiimpyerno sapagkat lahat nagkasala. Pero ang pag-uusapan natin dito, paano nga ba maligtas? Maliwanag? So the third reason, okay, is that ang Diyos ay nag-provide ng kaligtasan. Amen. At ang sabi ng Romans chapter 10 verse 9, subalit kung ipapahayag mo si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So again, wag na nating pag-usapan kung sino ang may impyerno kasi lahat makasalanan. Ang pag-uusapan natin ngayon kung papaano makaiwas sa impyerno. At malinaw na tinuro sa passage na ito,
verse 9, kung ipapahayag mo si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka. Dalawang bagay importante dito, ipapahayag, i-confess, at sasampalataya ka. So, sino dito ang hindi patiyak ang kanyang kaligtasan? Taas kamay. Hindi patiyak. Salamat sa honesty ninyo. Right? At kadalasan karamihan sa atin, we don't really know. And it's a good thing na nandito ka ngayon para malaman mo ang kaligtasan at matiyak ang iyong kaligtasan. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 6, verse 2, kaya makinig kayo. Ngayon na ang tamang panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Mahalagang malaman natin ang kaligtasan. Hindi bukas, hindi next week, hindi next year, baka huli na ang lahat. Di ba may mga kaibigan, kakwentuhan lang natin, bukas pinaglalamayan na. Alright? Now, sabi ng Korinto na ngayon ang tamang panahon ng kaligtasan. So, if you are not yet sure kung ligtas ka ba o hindi, here's the simple prescription. Manampalataya sa Diyos at i-confess na si Jesus ay iyong Panginoon, tagapagligtas. So, if you are that person, I will give you a chance this morning to receive that salvation. Because salvation is today and salvation is free. Yes. Okay? Gusto mong matiyak, I know, alam ko yung bumabagabag sa isip mo, basta paano, parang napaka-imposible. Parang maya-maya nagkakasala pa rin ako. Kaya nga imposible talagang maligtas sa sarili natin gawa. Kaya ginawa na lang itong libre ng Panginoon by simply believing and confessing Jesus as your Lord and Savior. And if you are that person today, I ask you to just close your eyes. Just close your eyes. At mananalangin tayo ng maiksing panalangin. Tanggapin natin ang inihahandog ng Diyos na kaligtasan sa bawat isa. Tandaan natin paano makamtan ang kaligtasan. Hindi mo kailangan magpapako sa krus. Hindi mo kailangan lumuhod mula sa pintuan hanggang sa altar. Pinadali ng Panginoon ang sabi niya, sino man ang manampalataya at iko-kumpisal na si Lord, si Jesus ay Panginoon ng kanyang buhay, maliligtas siya. And if you are ready, just close your eyes. Manalangin tayo. Sumunod ka sa tahimik na panalangin. Panginoong Jesus, salamat po na ikaw ay namatay sa cross upang pagbayaran ang aking mga kasalanan. Tinatanggap ko ang patawad at ang kaligtasan na inaalok mo sa amin. Ngayong umaga, kinukumpisal ko lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo ako. At simula sa araw na ito, nananampalataya ako sa iyo na ikaw ay nabuhay, namatay, at nabuhay muli para sa aming kaligtasan. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin sa Lord. Now, gusto ko kayong i-congratulate. Kung ginawa mo yan ng buong puso, yung simpleng panalangin na yan, kaya may naramdaman ka o wala, yung iba kasi parang binuhusan ng tubig, noon, kinikalabutan o whatsoever, regardless kung anong naramdaman mo o wala, hindi yan importante. Ang importante, kung ginawa mo yan ng buong puso mo, there it happened. Nandyan na ang kaligtasan. Let me read to you 1 John chapter 5 verse 12. Ang sabi niya, ang sino mang nasa kanya ang anak ng Diyos. Si Jesus tong tinutukoy. Okay? Paki-next please. Sino mang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Malinaw ba? Ha? So kung ginawa mo ang panalangin na yon ng buong puso, tinanggap natin si Jesus sa ating mga buhay. Ang sino mang sa Kanya ang anak ng Diyos, may buhay na walang
hanggan. Kung ginawa mo yan, congratulations. Amen. Ngunit ang sinumang wala sa Kanya ang anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, parang barya lang po yan. Hindi mo pwedeng tanggapin ang barya ng isang side lang. Di ba? Ang barya, ang isang side merong mukha, sa kabilang side iba naman ang itsura. So when you receive Jesus on this side and salvation, you cannot separate salvation and Jesus. In fact, the name Jesus means salvation. So, mga kapatid, congratulations muli. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hindi po nagtapos dyan ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Okay? Ang sabi ng verse 13, ibinigay niya ang banal na Espiritu. So, ligtas na tayo. Dapat binaril na tayo o kaya pumanik na tayo sa langit kaagad. Pero hindi nagtapos dyan ang plano ng Diyos sa kaligtasan. Ang sabi ng Bible, kayo na ngayon lang tumanggap sa Panginoon, nanampalataya sa Diyos, God has given the Holy Spirit in you. You have the Holy Spirit right now. Kaya mapapansin mo, nung unang simba mo, pangalawang simba mo, lalo na ngayon na tinanggap mo si Jesus, mararamdaman mo parang lumakas ang iyong konsensya. And that's true. Dati kung mangupit ka, parang normal na lang sa'yo. Ngayon, magplano ka palang mangupit, kakabahan ka na. Why? Because the Spirit of God is in you already. Now, para saan? Para saan at bakit? Iniligtas na tayo, di ba? Sumampalataya na tayo. Para saan pa ang Holy Spirit? So, let me share to you a few things. What is the role of the Holy Spirit in our salvation? Ano nga ba ang papel ng banal na Espiritu sa ating kaligtasan? Sinong tumanggap sa Panginoon? Sinong ligtas na? Taas kamay! Diba? So if you believe it, there you have it. Now, ngayong ligtas na tayo kasi nanampalataya na tayo sa Panginoon, bakit Spirit? Bakit diniposito pa sa atin ang Holy Spirit? Bawat isa sa atin, we have the Holy Spirit. What is the role of the Holy Spirit in our salvation? Naisip niyo ba yun? Di na lang sapat na ligtas na tayo. Bakit meron pang diniposito na banal na Espiritu ang Diyos sa bawat isa na nananampalataya kay Kristo? So yung katabi mo, may banal na Espiritu yan sa kanyang puso. Di natin alam kung paano, but it is only God who sees it. Pero mararamdaman mo yan along the way. Now, what is the role of the Holy Spirit in our salvation? Number one, the Spirit is our seal. The Spirit is our seal. Look at verse 13. You were sealed with the Holy Spirit of promise. Ito po yung sealyo, ito po yung mark of ownership. Mark of authenticity. Sino dito naglalasada, nagsa-Shopee, nagtitemo? Pagkadating mo ng item, ang unang tinitignan natin dapat, yung seal. Sealed ba siya? Lalo na kapag bumibili ka ng mga vitamins, mga medyo related sa gamot or health products, ang una mong tignan, nakaseal ba siya? Kasi yung selyo, mga kapatid, nagre-represent yan ng ownership. Kapag hindi na nakasealed, ibig sabihin, may dinaanan na yan, hindi yan directly sa may-ari. So yung selyo is a mark of belongingness to God, declaring His ownership, His authority, His authenticity, and protection over our lives. So the reason kung bakit may banal na Espiritu sa buhay mo, hindi mo nakikita yan. Ang nakakakita lang yan, si God at si Satanas. Alam niya kung sino yung may mga Holy Spirit. Tatak yan, marka yan sa ating lahat. Alright?
So that is the seal. Isa sa mga seal na ginagamit nung unang panahon, yung kanilang singsing. May seal po yan, may parang notaryo po yan na ginaganon. So, I want to remind you the story of prodigal son. Lumayas po siya at pagbalik niya, sinuotan siya uli ng singsing. Anong sabi ng ama? Namatay ito, nawala ito, pero ngayon, nabuhay muli at pagmamay-ari ko uli. 2 beses tayong pinagmay-ari ng Diyos nung nilikha ka niya. Pangalawa, nung tinubos niya tayo doon sa cross ng Kalbaryo. So the Spirit is our seal. Hindi ka pirata. Hindi ka faked. Amen. Silyado ka. Markado ka. Wala tayong dapat patunayan. Minsan may nag-message sa akin, wala, kahit ano pang gagawin mong preach, wala rin kasi nakadecide na si Lord kung sino ang maliligtas at sino ang hindi. Sabi ko, anong paki ko sa'yo? Ang mahalaga sa akin, silyado ako. Amen? At yung mga nakikinig, ayon sa Bible, pag nanampalataya sila kay Jesus at kumikumpisal sila na si Jesus ay Panginoon ng kanilang buhay, they will also be saved and they will also be sealed with the Holy Spirit as God's mark of ownership. Amen. Praise the Lord. Number 2, the Spirit as our surety. Tignan niyo po yung verse 14. Who is the guarantee, alright, of our inheritance until the redemption of the purchased possession. Sino yung purchased possession? Tayo po yun, tinubos niya. We are the purchased possession. Nga lang, sa pag-purchase niya sa atin, meron siyang inheritance para sa atin. Ang inheritance natin, mga kapatid, hindi lang yung buhay na walang hanggan. Ang ating mana or pamana pa ng Diyos sa atin, yung one day, ang ating mga katawan hindi na magkakasakit. I like it. Amen. Never nang mai-imbalance ang mundo. Hallelujah. Hindi na kailanman magkaka-gout, magkaka-arthritis ang tao. Hindi na kailanman magkaka-cancer ang tao. And I like that. And that is part of the inheritance na dapat nating mamana. Kasama yan. Ang sabi ni Jesus, ang kanyang katawan ay kabayaran sa ating kagalingan. Nga lang dito sa mundong ito, kahit anong diet mo, kahit ano, darating at darating magkakasakit because our body is contaminated with sin. So, ang ating natanggap ngayon, partial. Are you following? Yes. Hindi lahat, okay, na mana natanggap natin. That is why the Holy Spirit is our surety. Guarantee. In other words, sa ibang translation, ang ganda. The Spirit of God is the partial installment of our inheritance. Di ba kapag bibili ka ng isang bagay, anong sabi mo? O ito, down payment ko. So the Holy Spirit is God's down payment na tayo, bawat isa sa atin, matitiyak natin anumang ipinangako ng Diyos sa atin. Hindi man natin makakamtan ngayon sa ating kapanahunan, but one day, you will receive the full inheritance that God has promised to you and to me because we have the Spirit as our surety. Woo! Hindi ba kayo masaya dyan? Partial, installment, down payment ang Holy Spirit para lang maniwala ka na anuman ang pinaniniwalaan mo, matatanggap mo. Why? Because you have the Holy Spirit. Amen. So, He guarantees our eternal inheritance, giving us absolute confidence that every promise of God will be fulfilled. May magandang istorya po yan sa Genesis chapter 38 verse 18, nung si Judah ay
naghanap siya ng, tawag nito, pokpok sa ating panahon. Nga lang yung pokpok na yon, asawa pala yun ng anak niya na pinagkait sa kanya. So, humingi siya ng assurance or guarantee na pagkatapos ng ating pagtatalik, paano kung mabuntis ako? Pananagutan mo ba ako? So sabi niya, oo. Nga lang, hindi niya maibibigay ngayon yung oo kasi wala pa ang pagkabuntis. Tama? That is why she was asking for a surety. Anong katiyakan ko? Ano ang assurance, no? Ano yung guarantee na pananagutan mo ako? Sabi niya, eto yung aking tungkod, eto yung aking singsing, no? Kung ano man ang mangyari sa'yo, bumalik ka sa akin at i-claim mo yung inheritance. Are you following? So the same thing, the Holy Spirit is the partial installment of God's entire inheritance for us. Sino dito na-inherit mo na yung incorruptible body? Ha? Ako hindi ko pa na-inherit yung incorruptible body. Sino dito na-inherit mo na yung lahat alam mo na? Ang sabi doon ng Bible, pagdating natin sa langit, isang iglap lang lahat ng ating mga katanungan ay masasagot. In other words, lahat ng knowledge na ating nagigain ngayon, partial lang din yon. So everything that we have today is partial installment. But the fullness of God's promise, you will receive with surety. Bakit? The Spirit of God is in us. Kaya mapalad yung nanampalataya kay Jesus. Mapalad yung mga iniligtas na ng Panginoon because we have the seal. Sabihin mo nga sa katabi mo, markado ka. Amen? Finally, the Spirit as our strength. So here's the three reasons. The Spirit is our seal, the Spirit is our surety, and the Spirit is our strength. Bakit tayo sinusustain ng Lord ng kalakasan? Look at verse 14 ulit. Until the redemption. Until the redemption. That's lifetime. Minsan nga, hindi na natin inaabutan yung resurrection na binabanggit dito, or second coming. Yung iba na una na, di na nakaantay, nangamatay na sila, di ba? Pero God promised us to, He will come back. And yes, babalik ang Panginoon. At minsan sa ating pag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon, there are persecutions. There will be trials. Mahirap. Kagagalitan ka, may gutom, may pangangailangan, and God put His Spirit on us to be our strength. Palakasin tayo until the redemption, hanggang sa mangyari yung katubusan, and to the praise of His glory. In other words, the Spirit empowers us to live for God's glory, enabling our lives to consistently point others to Him. In other words, ang ating mga buhay ngayon, hindi lang tayo niligtas ng Panginoon, pero mayroong purpose. Niligtas ka ng Panginoon para magligtas ng iba. To bring everyone, to our Lord Jesus Christ. So, as a conclusion, mga kapatid, why did God deposit the Holy Spirit in us after we are saved? Bakit daw diniposito ng Panginoon ang banal na Espiritu matapos niya tayong niligtas? Number 1, to be our seal. Our mark of ownership, showing that we belong to God. Number 2, to be our surety. Garantiya. The first installment of our eternal inheritance. Wow, I like it. Kaya alam nyo, napakaiksi ng buhay natin dito sa mundo. I-compare natin sa eternity. Kaya huwag mong ipagpalit yung eternity sa mangkok na kasalanan. Dahil tuldok lang ang buhay natin dito sa mundo para sa eternity. In fact, our life here on earth is just a preparation for eternity. Number 3, the Holy Spirit is our strength, our power to
to live for God's glory. Kaya nabubuhay na tayo ngayon para sa kaluwalhatian niya upang mag-akay ng mga kaluluwa sa Panginoon. Now that you are saved, now that you receive Jesus as your Lord and Savior, now that you are forgiven any time of the day, mamatay man tayo, alright, o babalik man ang Panginoon mamaya nang hindi natin alam, but because you believe on Jesus, you put your trust on the Lord, and you confess Him as your Lord and Savior, you are saved. Amen. You are saved. Now, alam kong mahirap itong magkasya sa isip ninyo, but I advise you to look for a life group, and during your life group, i-discuss nyo yan, yung mga katanungan nyo, kasi ako, kahit nasa Bible school na ako, hindi ko pa rin maintindihan how salvation works. So, I understand. So, yes, look for a life group. But today, hindi man natin maunawaan ang lahat, at hindi mo kailangang maunawaan ang lahat. As long as you believe that Jesus is the Lord and Savior of your life, then you are saved. And the Spirit of God is now residing in your life. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Now that we are all saved, here's my challenge to you. Pwede ba nating basahin yung ating challenge? Pwede ba tayong tumayo ngayon? Tayo tayo. Sige po. Tapos, kausapin mo yung katabi mo. Sige. Sige, kausapin mo yung katabi mo. Hanap ka ng katabi. Sabihin mo sa kanya, don't go to heaven alone. Amen? Next week, liitan ko pa yan para dito kayo lahat sa harap. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, now that you are saved, don't go to heaven alone. Never leave your loved ones unsaved. Go and share with them the good news. Ano daw yung good news na sinasabi sa verse 13? Paki-next. Tingnan mo yung good news. Sa verse 13, hayaan mong marinig din nila ang katotohanan. Yung diagram kanina, katotohanan, nagsimula sa katotohanan. Pangalawa, ano yung katotohanan na yan? Yung magandang balita na si Jesus namatay para sa ating kaligtasan. Pangatlo, kung paano sila maligtas. Yan ang ating challenge ngayong linggo. We don't just go to heaven alone. Hindi mo kakayanin, nasa langit ka, ang nanay mo nasa impyerno. And that is, regret. Mas maganda pa yung naghirap tayo dito kaysa eternally you have regrets. Mga kapatid, tignan nyo to. Ano yung good news? Para i-summarize natin at hindi kayo mahirapan, John 3:16, yan ang good news. You can go and tell your brother, your classmates, your co-workers, and simply tell them, mahal ka ng Diyos. At ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is our challenge. Amen? Sino dito, pag uwi mo or this week, sisikapin mo, Pastor, maniwala man sila hindi, ikikwento ko sa kanila ang mabuting balita. Kasi hindi naman natin trabahong magligtas sa kanila. Ang trabaho lang natin ikwento sa kanila, marinig nila ang mabuting balita, ang katotohanan. At ang katotohanan, mahal sila ng Diyos. Namatay si Jesus para sa kanilang kaligtasan. Just like us. Mga kapatid, bago tayo mag-iwa-hiwalay ngayong umaga, gusto ko po kayong tanungin. Gusto ko kayong bigyan ng picture, Imagine, kung lahat tayo nitong linggo, magbabahagi ng magandang balita ng kaligtasan
sa ating mga mahal sa buhay. Just imagine, boss ka, bilang boss, paano kung isang araw, kahit isang 30 minutes lang, pahintuin mo sila sa trabaho ng yung mga tauhan mo? Sabi mo, pwede ba tayong mag-usap kahit mga 15 to 30 minutes lang? Ikwento mo lang yung pagmamahal ng Diyos. Maniwala sila o maniwala? Kailangan nilang maniwala. Or else wala silang sweldo. Boss ka eh. But the idea here is, you can stop by. Kasi ang pagsishare ng gospel intentional eh. Sabihin mo, kahit 5 minutes, pwede bang kahit 5 minutes o 10 minutes, I will be sharing you something. Mahal kayo ng Diyos. Namatay si Jesus para sa inyo. And if you believe, you will be saved. That's it. Can we do that? Bilang boss, na-imagine mo ba kung gagawin mo yan this week? What will happen? Bilang estudyante naman, paano kung ang kaklase mo, yung lagi mong kasabayan sa recess time? O yung lagi mong kasabayan sa cutting classes? Pare, huling cutting classes na natin to ha. Meron akong sasabihin sa'yo. Mahal tayo ng Panginoon. Huwag naman nating sayangin yung buhay. I mean, yeah, it's funny, but paano kung bilang empleyado, during break time, pare, can I tell you something? Can you give me a fraction of your time? Di ba? Now, I want to leave you these 2 questions. At ulit, no? Kayong 2 or 3 kayo, pwede ba natin pag-usapan to saglit lang bago tayo manalangin? Imagine kung lahat tayo nitong linggo ay magbabahagi ng magandang balita ng kaligtasan sa ating mga mahal sa buhay. Ano kaya ang mangyayari? Sige, kausapin mo daw yung katabi mo. Ano kayang mangyayari? Ha? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Pangalawa, ano kaya ang maramdaman mo kung sila'y maliligtas din? Ha? Sige, sa likod, sige daw. Yung seryosohan na, kung this week, ikwento mo ang mabuting balita, ano kayang mangyayari? Kung ang buong pamilya mo, sisharean mo at manampalataya sila sa Panginoon at maliligtas sila, ano kaya sa tingin mo ang magandang mangyayari? Di ba masaya? Di ba exciting? Di ba ang gaan ng buhay? Na alam mo ano mang mangyari sa buhay natin. Kapatid, tiyak na ang ating mga buhay. At hindi lang nagtatapos dyan. Kapag ibahagi mo ang mabuting balita sa mga mahal mo sa buhay, ito din ang pinakamagandang balita. Next slide, please. Markado na din sila. Sabi mo sa katabi mo, dahil markado ka, humayo tayo. Ibahagi natin ang mabuting balita. Amen? Alam ko, lahat tayo dito kinakabahan. No pressure. Ang dalangin natin ngayong umaga, Lord, bigyan mo kami ng boldness. Bigyan mo kami ng tapang na ma-share namin ang mabuting balita. Kailangan mo ba ng kalakasan? Kailangan mo ba ng lakas mula sa Holy Spirit? That is why yung 3rd point natin, the Holy Spirit is our strength. If you need strength to speak up for the good news, I want you to lift up your hands. Hallelujah. Dakilang Diyos, nandito po ang iyong mga anak. Kami po'y nagpapasalamat sa biyaya ng kaligtasan na sa mamagitan lang ng pakikinig namin sa mabuting balita at sa mamagitan ng aming paglagak ng aming tiwala at pananampalataya sa inyo,
At sa aming pagdideklara, sa aming mga buhay na si Jesus ang aming Panginoon at tagapagligtas, nakamtan namin ang kaligtasan at naging markado kami ng banal na Espiritu. Subalit, Panginoon, mabubuo lamang ang tunay na kagalakan sa aming puso kung ang aming mga mahal sa buhay, aming kaibigan, katrabaho, kaklase, mga tauhan ay makakakilala din sa inyo. Maging markado din sila ng banal na Espiritu. Panginoon, dalangin ko po, ang iba yung kalakasan ay sumasa aming lahat. Ang bawat puso na nagnanais ang kanyang magulang maligtas, ang kanyang asawa maligtas, ang kanyang mga anak maligtas, ang kanyang kamag-anak maligtas, ang kanyang mga kaibigan, kaklase, katrabaho maligtas, ay pabibigyan mo ng kakaibang kalakasan, Panginoon. At sa linggong ito, hindi mapipigilan ang kanilang mga bibig na ibahagi sa kanila ang mabuting balita. Sapagkat Ikaw, Panginoon, ang aming selyo. Ikaw ang aming katiyakan at Ikaw ang aming kalakasan. Salamat po sa inyo po lahat, ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.